Magandang umaga sa inyong lahat. Biyernes na po at ito po ang pinaka mainit na mga pangyayari na ating pag-uusapan sa ating The Spokes Hour. Now, ano ba hong mainit ngayon? Abay, napabalita na apat ng West ng ICC ang napasama sa freeze order ng ating bansang Amerika sang-ayon nga doon sa executive order ni President Trump na nagsasabi na lahat ng tao na makikipagtulungan kasama na lahat ng opisyales ng ICC na nakipagtulungan laban sa mga kaalyado ng Amerika gaya ng Israel at syempre kasama na rin ng Pilipinas ay magkakaroon ng freeze sa lahat ng kanilang ari-arian bukod pa dun sa hindi sila po pwedeng makapasok ng Amerika. Now, kapag ikaw kasi na-freeze, ibig sabihin yung mga bank accounts mo, maski wala kang bank account sa Amerika, po pwedeng hindi ka na makagamit ng SWIFT. No? Ibig sabihin, hindi mo na magagamit yung American system sa pagpapalipat ng pondo. No? Ipit ka pa rin. Kasi lalo na kung ikaw ay empleyado ng ICC, dumadaan yan sa SWIFT, no? Sa ayaw at sa gusto mo. Kasi nga yung mga contribution ng mga member countries ay dumadaan sa pamamagitan ng SWIFT. No? At syempre, yung paglipat ng pondo sa account mo mismo, dumadaan din yan sa SWIFT, no? Kung galing sa ibang bansa yung pondo. At syempre, ang mga West naman ng ICC, talaga naman pong lahat sila dayuhan, no? Wala naman Dutch na West dyan. So lahat sila, may mga foreign accounts, may mga sweldo nila, kung bahagi, kung hindi man buong buo, ay dapat ipadala sa kanilang mga bansa. So ngayon po, lahat yan ay frozen. At isa dun sa apat na West o mahistrado na na-freeze ang account ay isa sa West ni Tatay Digong. Kung di po ako nagkakamali, ito po yung European na West. Sandali po, i-check natin, no? Kung sino talaga yung kasama sa Tatay Digong na na-freeze, no? Tanungin po natin, ha? Ayan, tanungin po natin kung sino, ha? Sorry, ha, dapat tinanong ko nito kanina pa, pero nakalimutan ko pong tanungin, no? But anyway, ang ating pag-uusapan po, mukhang nag-backfire itong plano, hindi po mukha. Sigurado ako na nag-backfire itong ginawa ni Marcos Jr. na ipakidnap si Tatay Digong at ipadala dyan sa ICC. Bakit ko naman nasabi yun? Okay? Well, unang-una po kasi, ang nangyari dito ay, ito po, ang ano pala, ang na priest na kasama dun sa apat ay si Rene Adelaide Sophie Alipani Ganso na siyang na siyang judge din sa kaso ni Tatay Digong. So tignan nga natin kung tama. Okay. Now, bakit nag-backfire? Well, alam niyo po kasi, itong EO ni Trump, yan lang po yung latest na ginawa ng Amerika laban sa ICC. Hindi pa po presidente si Trump, nagkaroon na ng batas ang Amerika na nagsasabi na kapag merong Amerikano na lilitisin sa ICC, yan ay dahilan para magdeklara ng giyera laban sa Netherlands at lusubin ang The Hague kung saan naroon ang ICC at ang kanyang kulungan. So, ayun nga, tama. Ang judge ni PRRD na na-freeze siya ay si Judge Rene Adelaide Sophie Alipini Gansu na siya po ay taga Benin, okay? At dati po ay siya nanilbihan sa African Commission on Human and People's Rights. So ngayon, wala na siyang bank account, hindi na siya po pwede pumasok ng Amerika at lahat ng kanyang mga accounts kung meron man sa Amerika ay frozen. Now, itong EO na ito, gaya ng aking sinabi, ito yung latest lang na ginawa ni Trump para nga iparating ang matinding pagtutol ng Amerika sa kaganapan at mga katungkulan ng ICC. Nung kasi pinag-uusapan yung ICC Rome Statute, sinasabi ng mga Amerikano na teka muna, ang ating batas sa buong mundo ay nagsasabi na hindi po pwede maging kriminal ang isang bagay na walang batas na nagsasabi na isang gawain ay kriminal. At syempre, pag ikaw ay humihingi ng batas, yan ay batas na lokal, hindi yan batas na international. So ang paninindigan ng mga Amerikano, lalong-lalo na kung kriminal ang pananagutan,
hindi po pwedeng magkaroon ng krimen kung walang batas na nagsasabi na yung akto ay kriminal. Nullum crimen nulla poena sine lege ang tawag dyan sa Latin. Now, paano magkakaroon ngayon ng krimen sa international law samantalang wala namang kongreso na bumuo ng batas? Now, ang ginawa namang remedyo dyan ay yung batas na nagsasabi na may mga kriminal na bagay-bagay na po pwedeng litisin ng ICC ay pinadaan sa pamamagitan ng tratado. At yun nga po yung Rome Statute of the ICC. Now, mula nung nagtutulong Amerika dyan, talagang dininaw na Amerika na marami siyang alinlangan dyan. Bukod doon sa kawalan ng batas na binuo ng soberenyang mga bansa para parusahan ng mga gawaing dapat ay kriminal, sinasabi rin ng Amerika na makapangyarihan ng prosecutor. Sa Amerika, halal ang attorneys, yung mga attorney generals no, ng iba't ibang estado, kaya nagkakaroon ng pananagutan. Pero ang sabi ng mga Amerikano, itong prosecutor nito po pwedeng kasuhan ng isang nakaupong presidente at hindi immune from prosecution ng presidente ngayon, and yet walang pananagutan kasi siya ay halal lamang na mga miyembro ng estado, hindi ng taong bayan. So kaya nga binuo nila yung pre-trial chamber para makonvince yung mga Amerikano na lahat naman ang gagawin ng pre-trial chamber, kailangan ng prosecutor ay kailangan bigyan ng basbas ng pre-trial chamber. Pero hindi pa rin satisfied ang mga Amerikano dyan dahil alam nila na sila lang ang bansa na mayroong mga sundalo sa lahat ng parte ng daigdig na mayroong kaguluhan, and chances are ang malilitis ng ICC ay yung kanilang kasundaluhan. Kaya nga bumuo sila ng batas na nagsasabi na kapag mayroong Amerikanong linitis ang ICC, sa panadahilan yan para lusubin ng mga Amerikano ang ICC. Yan po yung konteksto kung bakit naman itong si Marcos Jr. ay nagdesisyon pa na ipadala sa ICC si Tatay Digong. Hindi ba niya naisip na kung mga Amerikano at hindi lang si Trump ay merong batas na nagsasabi na dahilan para lusubin ang dahig kapag merong Amerikanong nalitis dyan sa ICC na yan, di ba niya naintindihan na kapag siya gumawa ng kahit anong bagay para itaguyod ang gawain ng ICC, yan ay makukonsiderang banta sa seguridad ng mga Amerikano. Kasi kapag ikaw ay nakipagtulungan sa ICC, ibig sabihin yan, ini-endorso mo yung gawain ng ICC at in other words, kinukontra mo yung sinasabi ng mga Amerikano na illegal yung gawain ng ICC. Ito'y labag sa soberenya at labag sa karapatang pantao dahil wala naman lokal na batas na nagpaparusa doon sa mga krimen na linilitis ng ICC. So akala siguro ni Marcos Jr., palibasa, hindi naman involved ang Amerika sa pagkikidnap kay Tatay Digong at pagpapadala sa ICC, hindi makakaapekto dun sa kanyang sipsep kay Trump yung gawain niyang pangingidnap kay Tatay Digong dito nga sa ICC sa dahig. Dapat naisip niya na kung ang mga Amerikano at hindi lang si Trump ay magkakaroon ng batas na lulusubin ang dahig kapag merong Amerikanong linitis, siguro naman dapat naisip niya na kapag siya nakipagtulungan sa ICC, hindi rin siya makakasipsip kay Trump. At ngayon, yan ang nangyayari. Kahit anong higop sa puwet ni Trump, ng ating ambassador na si Babes Romualdez sa Amerika, na makipagkita sana si President Trump kay Junior sa Pilipinas o di naman kaya sa Amerika, hindi nagtagumpay. Kanina lang, narinig ko yung broadcast ni Maharlika. Alam niyo naman si Maharlika, maraming puting ahas yan, hindi nagkakamali yan. Abay, nagwawala na naman ng Lisa Marcos dahil hindi nga nakakuha ng appointment. Paano ka makakakuha ng appointment? Siguro, meron kang sinisinghut nung nagdesisyon ka na ipakidnap na hindi mo nalaman na kapag ang Amerika may batas na lulusubin ang kahit sino makipagtulungan sa ICC, lulusubin ang dahig kapag naglitis ang ICC ng kahit sinong Amerikano. Siguro dapat naisip niya kung ikay nasa tamang pag-iisip na kapag ikaw ay gumawa ng kahit anong bagay na magbibigay lehitimo sa mga aksyon ng ICC gaya ng pangingidnap at pagpapadala kay Presidente Duterte sa ICC para litisin, bad shot ka sa Amerika. Lisa, hindi lang ikaw ang pwedeng mag-bad shot. Kung si BP Sara ay bad shot sa iyo yan, bad shot ka naman at asawa mo kay President Trump. Dahil ikaw, binigyan mo ng lehitimo ang mga gawain ng ICC. Yan ang instance na dapat kasi bago gumalaw, maski na sa mga kalaban, isipin kung ito'y makakabuti o makakasama sa iyo rin. Kahit anong higop mo ngayon sa puwet ng kani-kaninong puwet, hindi magpapakita sa iyo si Trump dahil nasa kasagsagan nga tayo ngayon ng kasaysayan ng Amerika na talagang
gusto na niyang mabuwag ang ICC. At yung ginawa mo, binigyan mo ng lehitimo. Bakit? Kasi kung wala yung kaso ni Trump, talaga naman pinag-uusapan na ang pagbubuwag sa ICC. Nung huling Assembly of State Parties, talagang bibitiw na ang mga bansa dahil sayang lang ang pera na kinocontribute dahil wala namang linilitis sa kasong ICC. Maraming warrant of arrest, hindi naman mahuli. Paano ka maglilitis kung hindi mo naman nahuhuli mga akusado, di ba? O ayan ngayon, ang iyong kapalaran. Akala mo nawalan ka ng kalaban sa politika sa Pilipinas. Pero nawalan ka nga ng kalaban ng Presidente Duterte, nawalan ka rin ng rest back galing sa Amerika. Ano ba mas importante? Mawala yung sa tingin mong kalaban sa politika na nananahimik naman dahil 80 anyos na at gusto nila magpahinga at mag-mayor-mayor dyan sa kanyang siyudad ng Davao, or mawala ang pinakamalaki mong rest back? Papatan lang, ang mas importante para manatili sa kapangyarihan si Marcos Jr. ay ang rest back ng mga Amerikano. Di ba sa kasaysayan naman natin talaga namang ganyan? Kahit ganong kabulok ng presidente, habang hindi nag-withdraw ng support ng Amerikano, nananatili sa kapangyarihan. Kaya ngayong ama ni Junior, si Senior, o di ba, for the longest time, hindi binitawan ni President Reagan. Pero nung talagang kasukasukan na ang mga pangyayari sa Pilipinas, binitawan, and goodbye, Marcos Senior. O ngayon, hindi ka makakuha maski appointment dahil nga ang mensahe sa'yo, ay naku, bakit kita kakaibiganin? Samantalang kinontra mo yung isa sa pinaka-importanting initiatives ni President Trump sa larangan ng foreign policy, at ito nga yung pagtutol kung hindi sa pagbuwag sa ICC. So kahit anong bayad mo sa mga law firms, dahil ang sabi ni Maharlika ay nagbayad daw sa mga law firms, no? Para makakuha na appointment kita, Tatay Digong, hindi ka pagbibigyan dahil ang tingin niya ngayon sa'yo, kalaban. Kinontra mo yung pulisiya ni Trump laban sa ICC dahil ikaw pa ang nag-surrender kay Tatay Digong sa ICC. Bukod pa yan, doon sa katotohanan na ang sinurrender mo, personal na kaibigan ni Trump. Kung kayo naman talaga ay nasa tamang pag-iisip, kung kayo talaga ay hindi naman high, dapat na-realize nyo, puputok at puputok sa inyong mga muka itong desisyon na kidnapin si Tatay Digong papunta ng Hague para litisin ng ICC. Hallelujah, God is good. Ang iyong pananatili sa kapangyarihan, Marcos Jr., ay nakasalalay rin sa suporta ng Amerika na sa ngayon, wala kang aasahan. Kahit ano pang sabihin mo na nandiyan ang China, lulusob, wala ka pa rin aasahan. Dahil nga sa Ukraine, lalo pang nagalit si Trump nung binomba ng Ukraine, yung mga eroplano ng Russia. Bakit? Kasi nga pinalala ang awayen, ang gera kesa pinahupa. So wag kang umasa na trigger happy itong si Trump. Hindi. Pagod na si Trump pagbayad ng gera ng ibang tao. Kaya nga itong darating na NATO summit dito sa Dahig, pababayarin niya ang mga Europeans. 5% of your GDP dapat ilaan sa defense. Nang sa ganun, hindi Amerikano nagbabayad sa inyong seguridad. Okay? Well, magkukomenta lang po ako dito sa isang vlogger na taga The Hague, no, na nagsabi na napakaliit na bagay naman yung mga nangyari. Well, ang nangyari po kasi, talagang pinigil po kami ni Maharlika na magvangag-vangag. Hindi po namin pinangalanan kung sino yon. Pero nagsalita kami. Kasi nga ang mensahe namin, kami ni Maharlika, parehong gusto nang ikulong ng Marcos Jr. administration dahil nga sa aming mga pananalita. Gusto nila kaming patahimikin. At ako naman, matagal na ako nagturo ng batas, matagal na akong nagsusulong ng karapatang pantao. Ako po, talaga sa mulat-mula at tignan nyo po ang aking track record. Pinanindigan ko po ang karapatan ng malayang pananalita. Iisa-isahin ko po. Yung isang kaso na pinakulong ni Speaker Nograles dahil dun sa kanyang burlesking incident, pinakulong dahil sa libel, dinala ko sa UN, nanalo kami at ang desisyon ng UN, labag sa kalayaan ng malayang pananalita ang criminal libel at dapat yan ay ma-repeal dahil yan ay salungat sa obligasyon ng Pilipinas na itaguyod ang karapatan ng malayang pananalita. Yung panahon na si GMA ay nagproklama ng state of national emergency nagkaroon kami ng deklarasyon sa Korte Suprema, illegal yan dahil yung kanyang EO na nagsasabi na ang pulis ay tinatawagan
para labanan ang mga akto ng terorismo, yan ay po pwedeng gamitin para supilin kasama na ang karapatan ng malayang pananalita at kasama na yung mapayapang pagtipon-tipon para ilabas ang galit nila sa gobyerno. Yung sandamukal na periodista na aking nadepensahan sa mga libel cases, nangunguna na dyan, si Nines Cacho Olivares na founder ng Tribune at dati sa Inquirer. Ang aking attorney's fees doon, Nines, ang attorney's fees mo, huwag kang titigil, pumula sa mga taong gobyernong palpak. O, yung founder po ng Malaya newspaper, kliyente ko rin po yan. Bagamat ang sinasabi niya, kada libel case, isang medalya sa mga mamamahayag, dinipensa hindi po yan natin at hindi po yan na-convict. Nung panahon na si First Gentleman na Arroyo ay nagsampa ng sangkatutak na libel cases sa mga periodista, dinimanda po namin siya for abuse of right. May karapatan siya magdemanda pero inabuso. At sabi ng Korte Suprema, nanalo kami. Yan po daw ay sapat na cause of action para idemanda ang First Gentleman na hanggang ngayon po nakabinbin pa rin yung kasong yan. No? So, yung Maguindanao Massacre, yung pagpatay sa mga napakadaming mga mamamahayag, kaya naman po kami naglitis dyan na pro bono as private prosecutor kasi pagpatay sa mamamahayag ay the ultimate form of censorship. Ang sa akin lang, alam ko mga bata kayo, nais niyong sumikat. At in fact, aminado naman kayo, sumikat kayo dahil kay Tatay Digong at sa pagiging vloggers. Pero dapat maintindihan niyo kung gaano kaimportante itong malayang pananalita dahil vloggers kayo. Para sabihin yung napaka-petty, yung pagsusupil sa karapatan ng malayang pananalita, wala kayong karapatan mag-vlog. Kung kayo hindi nyo naiintindihan kung bakit importante na makapag-vlog ka. Kaya ka nakakapag-vlog dahil may teknolohiya na ikaw ay nagbibigay ng inputs sa merkado ng malayang idea. At sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng malayang merkado ng idea, tayo makakahanap ng solusyon sa ating mga problema. Kaya nga, ang sabi ng Korte Suprema, gobyerno, kahit anong gawaing gobyerno, hindi lang sa pagsusupil, kung hindi mga bagay-bagay na makakatakot sa mga taong bayan na panindigan ang karapatan ng malayang pananalita ay ipinagbabawal ng saligang batas. So bagamat ikaw ay bata, Mr. Vlogger, hindi excuse yan na hindi mo naintindihan na napaka-importante ng kalayaan ng malayang pananalita at hindi dapat sinusupil. So hindi po yan petty. Yan po ay seryosong bagay. Yan ang pagkakamali mo. Hindi ko tuloy alam kung anong dahilan mo, ba't ka nagbablog? Diba? May mga nagsasabi nga na nagpapapansin lang. May mga nagsasabi para sa monetization lamang. Pero kung ikaw talaga ay naintindihan mo ang importansya ng kalayaan ng malayang pananalita, ikay magbablog dahil alam mo sa iyong pananalita, sa iyong mga broadcast, itinataguyod mo hindi lang ang personal mong kalayaan, kundi ang kalayaan ng isang taong nakakulong. At hindi tama yung sasabihin mo na ikaw ay nakatutok lang sa pagmamahal mo kay PRRD. Kung talagang tunay kang nagmamahal kay PRRD, dapat wakwakan mo yung nagpakulong kay PRRD dito sa Dahig. Tama ba ako o mali? Tama. At hindi po kami nagpapalaki ng issue. Ngayon lang ako nagsalita. Pero sa akin, iniinsulto mo naman yung inalay ko ang buong buhay ko para itaguyod ang malayang pananalita para sabihin mong petty. There is nothing petty with suppression of freedom of expression. At kung hindi mo nare-realize yan, huwag ka na mag-vlog. Dahil yung vlogging mo, eventually, hahabulin ka. Dahil alam mo, dito sa free marketplace of idea, hindi mo mapiplease ang lahat, ha? Babanat-banatan ka nung iba na talagang salungat sa iyong paninindigan. Diyan papasok ang kalayaan. Kasi ang kalayaan, pinoprotektahan, hindi dahil ikay nagsasabi ng mga haleluya, kung hindi dahil ikaw ay nagsasabi ng mga ideyas na hindi popular. So sa akin, sinasagot kita, not because I want na palakihin ang isyong ito, pero dahil importante sa akin ang malayang pananalita at sana maintindihan mo, kaya masakit yung nangyari sa akin. Dahil nga, si Marcos Sr. hindi nagtagumpay na patahimikin ako. Si Marcos Jr. hindi nagtagumpay, miski ako ngayon wanted in a non-bailable case. Sa tingin nyo, ikaw at iyong mga kaibigan na nagbibida-bidahan, kaya akong supilin, kasama pa si Maharlika? Hindi! Patayin nyo na lang ako kaysa ako'y magpapasupil sa inyo. Seryoso ako, barilin nyo na lang ako.
Hindi ako magpapasupil. Mas importante sa akin yung makapagsalita. Hindi ako magpapasupil kahit kailan. At kung hindi mo matanggap yan, talagang tuloy ang away. Hindi dahil ito'y petty, kung hindi dahil ito'y nakabase sa prinsipyo at sa kalayaan na kinikilala sa buong daigdig. Ikaw siguro ang petty dahil ang buong daigdig kinakilala ang importansya ng karapatan nito sa International Covenant on Civil and Political Rights, sa European Convention on Human Rights, sa Bill of Rights ng Pilipinas. And yet, tatawagin mong petty? Mag-isip-isip ka. I'm giving you allowance dahil bata ka pa. Naintindihan ko, nais mong makilala. Human instinct yan. Naintindihan ko, nais mong marami kang mga tagahanga. Pero hindi ko maintindihan yung babawasan mo ng importansya yung isa sa pinaka-importanting karapatan para magkaroon ng demokrasya. For your own education, this is where I say the line is here. There is nothing petty with standing up for freedom of expression. Sorry ka na lang kung hindi mo matanggap yan. Maraming salamat po sa inyong patuloy tagkilik. Medyo high blood na naman si Spokes ng Bayan, pero kinakailangan po. Dahil tayo naman po ay nakakatanda sa kanila, makinig naman sana sila. Do not take this as an affront of you. I have been a law professor for more than 25 years. Pinakamatatalino naging estudyante ko sa UP, sa National University of Singapore, at sa American University. So, I know you can learn too. Buksan mong isipan mo. Magbasa ka sa importansya ng freedom of expression. At sa tingin ko, you will agree. Freedom of expression is never petty. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po inyong Spokes ng Bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I love. You're the only country that I have. God bless the Philippines. Bye! Wow.